Good morning po. Balik na ako sa ating gawain sa umagang ito. Pero hinihiling ko po ang bawat isa na tayo po tumayo. Unahin natin magpasalamat sa paggawa ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nga po nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon sa mga oras na ito at sa bagong buhay na yung binigay sa bawat sa amin. Salamat Lord dahil iningatan mo kami sa buong magdamag ng pagtulog at yung ngayon Panginoon sa mga oras na ito, pupurihin ka namin, itataas ang iyong pangalan. Dalangin namin Panginoon ang guidance sa lahat ng aming gagawin, simula sa mga tumutugtog at maawit, pagpalayan na po si Lord ng kanilang mga talento na magamit para sa iyo Panginoon. Gayun din Panginoon sa aming pastor na mag-aakit ng mensahe, bigyan po siya ng knowledge and wisdom, ng boldness Panginoon, upang maibahagi sa amin yung mga ibig salita na dapat namin maintindihan, maunawaan Panginoon, at magamit namin sa amin araw-araw na pamumuhay. Lord, pagpalain mo po yung mga kasama na wala pa rito, naiingatan niyo po sila, dadalhin po sila Panginoon sa lugar nito ng mga sa pigtas. Lord, muli nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng iyong biyaya ng binibigay, at alam namin Lord, sa umagang ito magkakaroon ng katagumpayan ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Maraming salamat po at pangdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Morning pa lang mga tuna na bago po tayo magsimula, i-welcome po natin ang bawat isa. Kamayan po natin ang bawat isa.
amin na pinagkaloob mo po, Lord Jesus. Lalo na sa buhay na pinagkaloob mo po sa bawat isa, Lord Jesus. Kaya patuloy, pupurihin ka namin, Lord Jesus. Tataas namin ang inyong pangalan, Lord. Amen. Tapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Kapag
Hello po. Good morning po ulit sa ating lahat. Purihin ng Panginoon, napaganda po ng awitan. Pag nga siya lang, itatangal natin sa mga oras na ito, sa pagkakataon ito. Amen po ba? Yun. So ngayon po idadaan po tayo sa ating pananalangin para po sa mga kabataan. Kaya yan na, tinatawagan po natin sila dito sa harap. Ito po yung isang part ng mga bilang mga magulang at guardian ng mga batang ito na patuloy natin silang ilalapit sa ating Panginoon at itataas sila para maging pagpapala ay makuha ng mga batang ito. Yan na. Dito sa kabila. Yan. Meron pa dito? Yan. Dito. Yun. Yan. Yun. So, papanalangin po natin sila. Hindi rin pong bawat sa niunat po ating mga kamay sa kanila at ipanalangin sila sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, dahil sa pagkakataon ko, Lord, bigyan mo kami ng privilege para ilapit sa iyo, itaas sa iyo, Panginoon, mga batang ito. Alam namin, Lord, na kung gaano sila kahalaga sa iyo, maaring sa kanilang murang edad, hindi pa nila naiintindihan, Panginoon, yung mga bagay na gaya nito. Pero alam namin, Lord, ikaw, alam mo kung paano sila pagpapalangin, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, hayaan niyo po kami bilang mga guardian at mga magulang nila na ipaunawa sa kanila, ituro sa kanila, Panginoon, na kung gaano ka naman kahalaga sa kanilang mga buhay. Na lalaki sila, Panginoon, may takot sa iyo at lalakad sila, Panginoon, sa kanilang mga buhay na ikilalanin ka bilang sarili, Panginoon, tagapagligtas. At sa pamamagitan ito, Panginoon, alam namin at makasiguro kami, Panginoon, na sila ay magiging matagumpay sa kanilang mga buhay. Kaya Lord, i-bless nga po sila sa lahat ng kanilang gagawin. Ikaw magbigay ng karunungan at kaalaman, ganyan, Panginoon, ng magandang kalusugan. At sa pagkakataon namin, Lord, na usong-usong sakit, pero alam namin, Lord, na sila magiging malusog at malayo sa anumang sakit dahil sa iyo, Lord. Muli, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay ng mga bata ito. Tinataas namin sila sa iyo. Panginoon lang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Yun, binabless niya yung mga bata. Ayan. Yan, no. So, thank you po sa mga bata na lalong-lalo na sa mga magulang na dinadala yung mga bata dito. Ano po, talagang yan po yung ating sa mga tungkulin para sa ating mga anak. Yan. At ngayon po, dadaan po tayo sa first story. Tayo po magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya. Dahil tunay na napakabuti niya sa lahat sa ating buhay. Tayo po manalangin. Yes, Lord, Panginoon Jesus, totoo nga po yun. Tunay na napakabuti niyo sa bawat sa amin. Sa kabila ng aming mga shortcomings sa iyo, Panginoon, nariyan ka para kami pagpalain. Sa oras nito, Panginoon, hayaan mo na magawa namin yung aming isang tungkulin sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay at magawa namin ito na may kasiyahan at kagalakan sa aming mga puso. I-bless nga po, Panginoon, yung bawat salapi na maliligaw, pagpalain mo yung bawat sa Panginoon narito, at i-bless nga po, Panginoon, yung mga aming mga kapatid na medyo dumaranas Panginoon ng pagsubok, pero namin, Lord, sa pamagitan nyo, magagawa nila yung part para maipakita po ng Panginoon ang inyong pagmamahal din naman sa Kanya. Lord, we thank you sa lahat ng binibigay niyo sa amin. Pamdalang sa pangalan ni Jesus. Amen. So yun nga po, no, bago tayo tumabok sa ating mga announcement, nabanggit sa akin ni Pastor kanina, ayan, maganda po yung ating magiging topic ngayong umaging ito. Kaya naisip ko po na ito po isang kwento na ito na makaka-relate po tayo. Sino po nakapansin sa inyo nitong pader na to? Ano po masasabi niyo sa pader na yan? Ito yung mga pader natin. Yan. So, mukhang matitibay mo po. Actually, matibay po talaga to. Kasi matagal na kasi itong church na to. Makikita natin na marami ng bagyo, marami ng kung anong kalamidad na nangyari dito. Actually, dati po pag nagbabaha, umaabot po yung tubig dito. Ito lang po yung wala. So, pumapalit po yung tubig dyan, tubig baha. Umaabot po dyan. Ito lang po yung minsan natitira na hindi inaabot ng tubig. At kadalasan, yung mga tao dito sa looban, dito po sila nagsesettle sa church. No po?
dahil mataas nga po yung baha sa labas, dito po, ito po yung hindi talaga inaabot kasi. Pero yun nga po, sabi ko po, meron time po, natatanda mo po, inabot din po yan. No po, no? So masasabi natin na talagang matibay itong station, itong lugar na to, no po, itong simbahan na ito, at yung pader, at talagang matibay. Kaya naalala ko po, meron po isang tao po, na naghanap po siya ng isang trabahador, na sabi nga, no, kailangan niya rito yung malakas, yan. Tapos yung masipag at matyaga. So naghanap siya ng isang tao na tutulong sa kanya para gibain yung isang pader. So yun po yung magiging trabaho ng empleyado nito na gigibain lang niya yung pader. So dumating po yung time na mag-i-start na siya, binigyan naman siya ng lahat ng gamit. Pero nga, binigyan siya ng gamit kung paano niya gigibain yung pader. So first day, so siyempre excited pa siya, tinitik-tik-tik-tik niya yung pader. At siguro ginagamitan niya ng wala siyang machine talaga. Ginagamitan niya ng sinsel. Tawag natin doon, yung parang malaking pako. Yan, at maso. So dahil malakas siya, pinapalo niya yung pader, paulit-ulit, tinitik-tik niya. Natapos yung unang araw niya, parang walang nangyari. Ganon, katiba yung pader na pinapagiba sa kanya. So second day, third day, talagang binibigay niya, binubuhos niya yung lakas niya para gibayin yung pader. At tumipas yung mga ilang, siguro mga, nakasahod na siya. So umabot na ng 15 days, ibig sabihin, nakasahod na siya Pero napansin niya, parang wala naman nangyayari dun sa pader na ginigiba niya. So nagkaroon po siya ng question, sabi niya, nahihiya na siya sa pagtatrabaho niya kasi parang walang output na nakikita sa kanya. So kinuusap niya yung bossing niya. Sabi niya, sir, parang nahihiya na po ako sa inyo kasi pinapasweldo niyo po ako. Alam ko po, ginagawa ko yung trabaho ko, pero parang wala po kasing nangyayari doon sa pinapagiba niyo ba sa akin. Kailangan ko po ba talagang pabagsak itong pader na to? Kailangan ko po ba talagang i-crush yung pader na to? So sabi sa kanya nung bossing niya, gawin mo lang po ano yung pinapatrabaho ko sa'yo. Yun. So, in short, tinuloy niya yung trabaho niya. Lumipas ang buwan, parang sabi niya, wala talagang epekto. So, medyo, pinanghihinaan na siya ng loob. Parang gusto niya mag-resign. Kasi yung pader pa din. Pero sabi malakas siya. Talagang, siya sa pagtatrabaho. Pero nga, sabi niya, mukhang kailangan na to. Kinausap niya ulit yung boss niya. Baka kailangan na po natin gamitan ito ng mga heavy equipment para gibahin. So, sabi para sa kanya ng boss niya, hindi, kaya mo yan. So, kaya tinuloy niya yung kanyang ginagawa everyday, ganun, hanggang kaya 8 hours siya nagtitik-tek, nagbabasag ng pader. At dumating yung time. Actually, halos wala siyang ginagawa. Parang isang umaga, pagpasok niya, tinignan lang niya yung pader. Parang pinahirapan niya tato ito. At dumating yung time, na pag ginamitan niya, parang so nagsawa na siya doon sa malalaki kasi, so ginamit niya ng maliit. Parang pako na lang yata yung ginamit niya, parang sa martilyo. Kasi napako na siya doon sa maso, mabigat So, sabi niya, ganun daw, sinasweldohan din naman. So, ginawa yung trabaho niya. Pagpukpuk pa lang niya, napansin niya yung pader, biglang nagkaroon ng crack. Tapos kumalat ito. Kumalat doon sa buong pader. At yun nga, napa-atras siya dahil bigla itong gumiba. Yung pala, hindi niya napapansin, everyday, buwan. Yung pader, maganda. Pero sa loob, sabi nga, nagkakaroon na pala ito ng crack. At sabi nga, kailangan lang yung tiyaga ng tao. At yun nga, nangyari, gumiba yung pader, sabi nga, parang walang kahirap-hirap. At nangyari na nagtagumpay itong empleyado nito sa kanyang trabaho. At sabi nga, dahil doon, nakatanggap siya ng magandang reward doon sa kanyang amo. Anong kaugnayan sa buhay natin? Sa buhay natin, marami po tayong pader na pinagdaraanan. Everyday, marami tayong problema na hinaharap. Masabi natin, parang ang hirap. Pero ano po yung ginagawa natin? Kagaya ng lalaki, lumalapit siya, tumatawag siya doon sa kanyang boss. Yan, yung kanyang sir. At nagtatanong siya kung ano yung gagawin. Yun nga, At dito, sinasabi sa kanya, tuloy niya lang. Kasi yun po yung trabaho na binigay sa kanya, binigay sa atin. Tuloy lang po natin at gawin ko. Ano alam naman natin na
tama na ginagawa po natin. Sabi nila, darating yung time, yung mga problema na inyong mabibiyak, malalakas na pagat na yan, matitibay na pagat na yan sa buhay natin. Unti-unti, gigiba po yan. Dahil sabi nga, no, walang problema na mas malaki pa kaysa sa ating Diyos. Kaya kapag may sabi nga, no, kapag may mga kailangan tayo, ano ba yung una nating dapat ginagawa? Sino yung una nating tinatawagan? Ang ating Panginoon. Yun nga. Kaya yun po, no, isipin po natin yung mga bagay niyan na talagang yung tiyaga, yung dedication natin sa ating mga ginagawa, lalo doon sa mga trabaho natin. Kasi dito po sa church, may trabaho din naman po tayo eh. Hindi lang po tayo nakikinig dyan, hindi lang po tayo nakaupo dyan, hindi lang tayo umattend dito para umattend lang. Meron po tayong trabaho. Ito po yung sinishare po natin o yung ginagawa po natin yung part. Para dito po sa paglago ng gawain ng Panginoon. Actually, hindi yung paglago ng church, pero yung paglago ng gawain ng Panginoon sa atin. Tapos yan, magsisimula ito kasi sa atin. Kaya yun nga, no, kapag may mga problema tayo pinagdaraanan, dapat alam natin kung pinino tayo tumatawag. At anong number yung ating tinatawagan. Kasi usually nangyayari po yun, minsan magdadial po tayo sa mga telepono. Ano po yung sinasabi sa atin kapag mali? The number you dial, so marami, no, unattended, not in coverage area, or sabi nga, the number you dial is not a number. So, hindi mo natawagan. So, baka mali kasi yung tinatawagan po natin. Baka mali naman yung kino-contact natin. Dapat alam natin, kagaya nga ng magiging message ni Pastor ngayon. Kapag emergency, ano daw yung tinatawagan nating number? Yun, alam na pala natin. So, yun nga, no? Alam natin dapat yung mga ganyung bagay. At sa Panginoon, siya yung 911 sa ating buhay. Kaya hindi ko na tayo dadako sa ating mga announcement. So yun, nga po, meron tayong email na tinatawag, yung ating mga suggestions, concerns, and appreciation. Pwede po natin i-send po yan. Yan, sabihin yung mga techie dyan, no? I-send po natin dyan kung meron po yung mga message para po sa grupo, at sa church po. Yung Pateros Evangelical Church at gmail.com. Yun po. And Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. Kung napapansin niyo po, kung member po kayo ng group na yan, lagi po dyan nagpo-post yung ating mga Sunday service at ibang mga gawa ng church, yung tuwing Wednesday, yung ating Thanksgiving night. So mapapanood niyo po yun dyan at yung mga ilang announcements po natin. And, ayun, ating mga birthday celebrants and anniversary from November 26 to December 2. So matatapos na pala uli yung November. Okay. Si Abigail Ponce, November 27. Diyan siya. Happy birthday kay Abby. Si Kiel Elisis, November 27 din. Si CJ Gonzalez, November 27. Si Alan Tucio Jr., November 27. Ang dami mo, pang-apat na. At si Janrel Vergara, November 27 din. Si Wancho to, di ba? Yun, si Sombrano, November 27. At si Hailey Castro, yan. Birthday po niya. Pero na-celebrate na siya nung isang araw. Okay, yun po. At sino pa? Si Maria Mabuti, November 29. Si Jay Belayo, November 29. Si Marjorie Cabusora, November 30. Holiday yan, pero nilipat nga po yun bukas na po. At si Chelsea May Penetrante, November 30. Si Raisa May, si Reza, December 1. At si wala na. Happy birthday muli sa mga nag-celebrate at mag-celebrate na kami ng mga birthday. Pagpalain na kayo ng Panginoon. Sabi nga, sa everyday na binibigay na tayo nagpapasalamat. How much pa yung parang a year na binigay sa ating buhay. Kaya ready na po natin mga sarili. Dahil makakarinig po tayo sa magandang mensahe na dadalhin na ating buting pastor, Pastor Romy Plaza. Palakpan po natin. So, good morning po. Happy birthday po sa may mga birthday. So, pag-uusapan po natin kagaya po na sinabi ko yun.
ay 911. Sino po nakakaalam ng number na yan? Sino na po nakatawag dyan sa 911? Ayan. Siguro, ewan ko lang, pwede ba tumawag sa 911 pag masakit ang ngipin? Hindi yata. Pero tuwing ewan ko lang, pagka kagaya nun, sunod-sunod, mayroon din doon, may bagyo, yung, hindi niyo ba napansin yung cellphone niyo nag-aalarm? Sa NDMRC, doon nagsasabi. So, ano ang nasa isip natin pag sinabing 911? Emergency. Emergency. So, ang pag-uusapan po natin tungkol sa emergency. Pag sinabing emergency, mayroong urgency. Meron tayong gagawin. Tama ba? Sabi mo nga sa katabi mo, merong gagawin. Ano yung gagawin natin? Tayo manalangin, nababit tayo kay Lord. So, mga ito, Panginoon, alam po namin, marami po mga urgency o emergency na dapat na gawin po namin. At alam po namin sa sarili namin lakas, hindi po namin kaya. Minsan, nahihirapan kami, nabibigatan kami. Pero alam po namin na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, mangungusap ka po sa amin sa umaga ito. Kaya makita po namin ang maliwala kung ano yung mga bagay na dapat po namin gawin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sabat na langit. Amen. Amen. So, sabi po rito sa Matthew 24:1, no? Ito yung kwento na ang ating Panginoong Jesus is tinutuliksa at siya yung nagkukwento. Sabi niya rito sa verse 1, lumabas siya sa templo, paalis na siya nang lumapit ang mga alagad at itinuro sa kanyang gusalin ng templo. Sinabi niya sa kanya, nakikita ba ninyo ang mga gusalin yan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala na siyang matitirang bato, sa ibabaw ng isa pang bato, lahat ay ibubuhok. Actually, nangyari po ito. Nung pagkawala po ng ating Panginoon, sinira ito ng mga Roman Empire at talagang totally sinira po itong mga bagay nito. At unti-unti, binalik. Bakit? Kasi po yung templo, para po sa kanila, isang simbolo po yun ng napakasagrado sa mga Hudyo. Para sa kanila po yung templo, pag nawala na yun, parang gumuguho na yung pangarap nila. Yun po yung simbolo. Parang gaya nito, sinabi ni Kuya Chris. No? Itong church na ito, kasi dumating po ako rito 1992. No, lumipat kami na kami dati nakatira. Hindi pa po ganito itsura nito. Pero, nakailang bagyo, nakailang lindol, nakatayo pa rin. Matibay itong yung pagkakagawa nito. Ewan ko lang pag nilagyan nito kasi may pangarap po tayo na magkaroon ng second floor at third floor. Hindi ko alam kung kakayanin. Siguro, titignan po natin sa mga susunod na panahon. Kaya lang, ang tanong doon, bakit dumarating yung time na binigay yung 911? Ibig sabihin, may mga bagay talaga na mangyayari. No? May mga tinatawag po nating emergency. At ang ating Panginoon, nung sinabi niya itong mga bagay na ito, nabahala yung kanyang mga disipulo. Nabahala yung kanyang mga disipulo. Bakit? Kasi simbolo nga po ito ng kanilang pagiging matatag, maayos na pamumuhay. Kaya sinabi ko sa verse 3, no? Ayan, verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim sa tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Yan nga po yun. No? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Kasi babalik po muli ang ating Panginoon. Sino po naniniwala babalik si Lord? Kasi kung hindi ka naniniwala, kawawa ka naman. Pero po sinasabi, no? Ito'y palatandaan ng kanyang muling pagparito. At sa kanyang muling pagparito, ito na yung katapusan ng mundo. Hindi ba nakakatakot yan? Sino po nakatakot sa inyo? Na matatapos sa inyo? Hindi, wala kang pagtataguan. Wala kang kahit sa kapumunta, hindi po pwede. Merong mangyayari dahil magugunaw nga. No? Kaya sinabagot si Jesus. Verse 4. Mag-ingat kayo upang hindi kayo maaligaw ni Yuman. Maraming paparito sa pangalan ko magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. No? Actually, marami na po nagkiklaim yan na sila yung Kristo. Na sila yung tagapagligtas, sila yung tagapamagitan. Ang dami na po yan. Alam niyo ba na pag sinabi kasi Kristo, tagapamagitan, ano yung tagapamagitan? Mapapahamak tayo dapat, pero may ginawa si Kristo. Yun yung tagapamagitan. Actually, ginagawa rin niya sa sabungan.
Meron din pong Kristo na mamagitan doon sa nag-aaway. No, ng dalawang manok. Kaya lang, ako para sa akin po, sinalaula yung pangalan ng Diyos. Bili mo si Kristo, ginawa mo, pinapunta mo sa sabungan. Di ba? Kaya lang minsan minsan may nakausap po ako. No, may nakausap ako, sabi ko, bro, magsimba ka naman. Kasi hinahanap ka na ni Lord Jesus Christ. Ano yung sabi ko sa akin, ha? Hindi ka naman sa sabungan, meron din naman Kristo. Kasi yan, kapag sana para ako na, sana hindi ko matanggap na yung Kristo na pinaglilingkuran natin nandun sa sabungan. Payag mo ba kayo si Jesus Christ na sa sabungan? Yan parang sa laula yun, sinalaula yung pangalan. Sabi ko, bakit naman yun? Bakit mo pwedeng gumamit sila ng ibang pangalan? Bakit yun ang ginamit? No? Talagang, sinabi pa naman na Lord, do not use the name of the Lord in vain. Pwede mo ginamit mo ng pagsalaula po yun. Sa totoo lang, pagsalaula po yun. Hindi ko alam kung ano po pwedeng gawin sa kanila, pero meron kaparusahan doon. Yun ang nakakatakot. No? Kagaya ng sinabi ko, maraming nagkagaling. Verse 6. Makakarinig kayo ng mga labanan at nakabalitan ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Nangyayari na ba ito? Meron bang digmaan? Meron po nangyayari digmaan, tama ba? No, kumisan nga lang sa bahay niyo, digmaan eh. Pag nag-away kayo ng asawa mo, digmaan niya, parang gera. Hindi ka pakakainin. No? Uubusan ka ng kanin, titirang ka man ng kanin, yung sunod na tutong. No? Ano pa? Tingnan natin, ano? Sa iba't ibang dako. Pero sabi ng Panginoon, ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Ha? Mangyayari daw, may gera, pero hindi pa yung katapusan ng mundo. Sino na po rito nakaranas ng isang araw kang hindi nakakain? Hindi ka nakakain. Meron na ba rito? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi halata. Yung minsan, no, meron pong nangyayari gano'n dahil talaga wala kang makain. No? At ang hirap po pag isang araw hindi ka nakakain. Mahirap. Kaya lang, kagaya ko nakwento ng mga lolo-lola natin, nung nagkaroon ng gera, ang hirap ng buhay. Ang hirap ng buhay. Kaya pala, minsan nasabi nga sa akin na pinapakalan mo, pinukwento sa akin. Hindi ko alam, binamot pala nila yung gera, pero hindi naman siguro masyado ano. Ang kinakain lang nila, bumibira mo, 2 araw, puro saging. Buti may kinakain pa, saging. No? Siguro yung saging, baka may vanilya naman. No? Baka may vanilya. Pero saging pa rin. Sino kaya dito, 2 araw wala kang kakainin, puro saging? Ang hirap, di ba? Kaya tayo, mag-aaral tayo eh. Nakaulam na ng minuto, sa naging minuto na naman, kinabukasan. Ang arte natin. Minuto na nga lang eh. Buti nga may minuto. Yung iba, minutas na lang. Alam niyo ba yung minutas? Sino nakakalam po ng minutas? Walang laman, puro patatas. Nung may karne siguro, 2 piraso, pero talagang siguro yung, ano ba yung mas maliit sa 1/4? 1/8. 1/8 tapos lalagyan ng 3 kilong patatas. Minutas. No? Minutas. So, tingnan po natin. Verse 7, maglalaban-laban ang mga bansa at kayo din ang mga kaharian. Nangyayari po ito, no? Sa panahon natin. Magkakaroon ng taggutom. Tama po yan. Pag may gera, may gutom. Nakita niyo ba yung nangyari sa Palestine? Ayaw papasukin yung mga aid galing sa ibang bansa. Nagugutom sila. Nahihirapan sila. No? Pag may gera, talagang magkakaroon ng taggutom. Di ba? Magkakaroon talaga ng taggutom. Ano pa? Magkakaroon ng gutom at lilindol sa maraming lugar. Kailan lang may lumindol? Sa Samar ba yun? Mayroong mga nangyari. Sabi nila, ang lindol daw doon is 7.4. Nung sabi ko 7.4, sisiw. Kasi nung nasa Abra ako, 7.5. Buhay pa. Yun yung likod, 7.5. Nakakad kami doon sa second floor. No, nando kami sa may palengke. Yung, nakarasa ba kayo, yung parang yung hagdan, yung parang dinuduyan na gano'n yung hagdan. 7.5 eh. Ang lakas talaga. Nakakatakot yun. Nakakatakot po yun, gano'n ka ano yun. No? Pero sabi ko ito nakwento ko na naman ito, pero ulitin ko na po.
Nasabi mo nga dun sa, tinanong ako nung ano, di ba? Ano naalala ni Pastor? Wala na. Ang naalala ko lang, sabi ko, katapusan ko na. Kaya sabi ko, Lord, in Jesus' name, bahala ka na sa akin. No? At hindi lang yun. Marami pa pong aftershock. Natulog kami dun sa Abra, natutulog kami dun sa may kubo. Natulog ka, mga 30 minutes lang yan. Biglang lilindol na naman, tatayo ka na naman. Tapos tulog ka na naman. Ang lilindol na naman, tatayo ka na naman. Kasi, yung nangyayari, di ba tayo natataranta tayo sa Maynila pag merong 5, intensity 5, di ba natatakot na tayo? Yung 7.5, no? Aminin ko po sa inyo, natatakot din po ako. Natakot din po ako. Kaya wala kang mangyayari, no? Tingnan po natin yung kasunod. Ang lahat ng mga ipasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. No, wala po rito yung anak ko sana kung nandito ang anak kong buntis, papupuntay ko dito. Sakit ba mga anak? Tatanong mo sana Hindi, mga nanay, di ba hirap? Pag mga anak, di ba yung palagi kong sinasabi ito? Ang nanay pag mga anak parang buwis buhay. Buwis buhay po yan. Lalo na noon. Ngayon, di ba? Hindi na Pupunta ka lang doon sa ospital, parang lalo pang cesarean. Ganun lang, sandali lang. Pero noon, niisip ko nga yung nanay ko, sinabi kasi po ng nanay ko, kasi pang-alim po ako, nung pinanganak daw po ako, siya yung pinakahirap na hirap sa akin. Hirap na hirap po siya sa akin, dahil laki daw ng ulo ko. Hindi pa cesarean, hindi pa uso cesarean nun, nahihirapan yung nanay ko. Kaya sabi ng nanay ko, kaya huwag kang matigas ang ulo mo sa akin, sa'yo ako nahirapan. Kasi nung pinanganak daw ko, hirap na hirap. No. Anyway, sabi, kagaya daw ng babae na nanganak. Pagkatapos ay kapupuotan kayo ng lahat dahil, tingnan niyo po, dahil sa inyong pagsunod sa akin. Nangyayari na ba ito? Pag sumusunod ka kay Lord, maraming magagalit sa iyo. Totoo po, sa totoo lang. Sa totoo lang, maraming magagalit sa iyo. Bakit? Kasi straight ka Yung akala nila na sip-sip ka lang sa opisina, akala sip-sip ka lang, hindi naman ginagawa mo lang naman yung dapat Sabi mo nga sa katabi mo, dapat lang. Di ba ka na, yung kapatid mo magagalit sa'yo, dahil ginawa ko lang naman yung tama, sinumbong mo lang siya, dahil nagmura siya. Ano sasabihin ng kapatid mo? Sumbongero. Diba? Nangyayari ba yan? Sa mga kapatid? Diba? Sinumbong mo yung kapatid mo. Nay, si kuya, kinuha yung sukuli ninyo. Ginawa mo lang naman yung tama. Tama bang isumbong mo yung kapatid mo? Tama lang. Kaya lang, minsan, mas malaki sa'yo, kuya mo pa, pukutosan ka pa. So maraming magagalit o walang magagalit? Dami magagalit. Pag ginawa mo yung tama. No? Pag ginawa mo yung tama, maraming magagalit sa'yo. Ano pa? Isasakdal kayo upang pahirapan at pakayin. Tingnan mo niyo yan. Ang hirap talaga. Maging Kristyano hirap. Isasakdal ka, ano sabi? At, pahihirapan ka. No? Papatayin. At dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Tignan mo na ngayon yung katabi mo. Baka pag dumating na yung panahon na yan, yan yung magsusumbong sa'yo. Pero hindi. Yan ang mga kasama natin sa ating pananampalataya. At kahit po sinabi ngayon, hindi po ako nagsasabi na yung banal na salita. Marami ang magpapanggap na propeta at iniligaw ang lahat ng tao. Ang mga tao. So, mangyayari po nangyayari na ba yan? Nangyayari na po sa panahon natin. Nangyayari na po yan. Hindi ko po babangtisin yung pangalan. Alam niyo ba na meron ngayong pananampalataya na hindi mo na kailangan magsimba? Kasi ligtas ka na raw. So, ang gagawin mo? Magaling mo, tutungangers ka na lang. Magtatambay ka na lang. At kahit gumawa ka ng mali, okay na rin kasi once saved, always saved. So, bakit ganun? Sinabi ng ating Panginoon, kailangan tumayo tayo. Pero marami na pong ganun ngayon. Marami na pong ganun. No? Na kahit hindi ka na magsimba, okay lang. Dahil tinanggap mo na si Lord, sigurado ligtas ka. Totoo po yan, pag tinanggap mo si Kristo, ligtas ka. Pero, habang nabubuhay ka, may gagawin ka pa. Ano yun?
Oh, ano gagawin mo? Mag-iinom na lang po, total, ligtas na ako. Hindi ba yun? Pupunta na lang ako, mamasyal ako kahit saan, okay na ba yun? Hindi. Inutos pa ng Lord na tuwing ganitong setup, meron tayong gagawin, sasabayin natin siya. Inutos. Pag binasa mo sa Hebrew, inutos. Kasi kung hindi, parang ganito po kasimple. Kung pagkatanggap natin kayo sa ating Panginoong Jesus, ligtas na tayo, at yun lang ang gusto ng Lord, dapat pagkaligtas natin siya, kinuha na tayo. Di ba? Kasi hanggang nandito ka sa mundo, magkakamali ka. Tama ba? Meron ba nitong hindi na nagkakasala? Kasi kung sasabihin mo hindi ka nagkakasala, yun ang pinakamalaking kasalanan na sinabi mo. No? Hanggang nandito pa tayo sa lupa, magkakamali pa po tayo. Tama ba? Hanggang nandito ka, hindi po pwedeng hindi ka magkamali, hindi ka magkasala. Lahat po tayo, prone pa rin tayo. Kaya nga kailangan natin yung prayer eh. Kaya pa isa, hindi sinabi mo kahit hindi ka na mag-pray. Okay doon, naligtas ka na. Sabi ko, napakano na, anong klase pananampalataya yung meron na ganyan? O, totoo po yan, ha? Kasabi ko po sa inyo, kasama pa namin dati sa sako, no, malis na. Kasama namin. Bakit? Hindi ko alam bakit ano na nangyari, bakit naging gano'n na yung kanyang pananaw. No, bilay mo, hindi ka na kailangan magsimba, hindi mo na kailangan mag-pray, kasi ligtas ka na eh. So, anong gagawin mo? Anong gagawin mo pag gano'n? Wala ka nang gagawin. Eh bakit sinabi pray without ceasing? Sinabi ni Pablo sa Thessalonians. Di ba? Pray without ceasing, huwag daw hihinto. Ano pa? Verse 12. Lalaganan pang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Lalaganan pang kasamaan. Sana po, panalangin po natin, hindi tayo kasama ron. Lalaganan pang kasamaan. Gano'n tayo kasama? Ano ba yung klase kasamaan yun? No? Ito po palagi kong sinasabi ito. Noon, ang mga lalaki, kapag ikaw ay meron ng ginawang unfaithfulness sa asawa mo, tinatago pa. Tinatago pa yan. Pero ngayon po, minsan yung mga nagiinuman, pinagmamalaki pa na meron siyang other woman. Pinagmamalaki pa, kasi ngayon, at tingin kasi ngayon, pag may asawa ka, at may other woman ka, ang tawag sa'yo, macho. Macho, talaga. Sa totoo lang, mga lalaki, mahirap na yung meron isang asawa. Wala sumasagot, dalawa lang. Mahirap na yung meron isang asawa. Magdalawa ka pa kaya? Magdalawa ka kaya, mahirap kaya? Mas mahirap. Hindi lang mahirap, mas mahirap. Eh, yung isa lang eh. Di ba? Ang hirap eh. Oh. Di ba yun, magiging apat ang biyanan mo? Yun lang pala dahilan eh, no? Hindi, ang hirap talaga. Tama ba? Ang hirap. Paano mo mahatiin yung katawan mo? Tapos kakanta ka, sana dalawa. Eh, kaso hindi dalawa. Isa lang talaga ang puso eh. Isa lang ang puso. Talagang wala kang no choice ka talaga kundi maging faithful ka sa asawa mo. Hindi mo pwedeng dalawa. Sabi mo nga sa katabi mo, ako lang ha. Kung katabi mo yung asawa mo, sabi mo sa kanya, ako lang ha. Dapat siya lang. No, walang iba. Hindi po pwede na meron. Hindi po pwede. Ano pa? Verse 17. Ngunit, ito po yung sinasabi ko, ngunit, ang mananatiling tapat hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Ang tanong, madali ho ba na manatili kay Lord? Madali ho ba? Madali ho ba? Hindi madali. Sa totoo lang, ang hirap. Tama ba? Ang hirap, lalo na kasi, yung kanta na, you and me against the world. Di ba? May kantang ganyan. Lalo na kung sa kasamahan mo sa trabaho, may kanya-kanyang tinatawag na iba-ibang paniniwala. No? So, ibig sabihin sabi rito, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Bakit ka sinabi ito? Tingnan niyo po yung kasunod. Ipapangaral sa buong sanlibutan ng magandang balitang ito tungkol sa karya ng Diyos upang magsibing patutuo sa lahat ng bangulansa at sa kadarating ang wakas. Bakit po sinabi na ang manatili hanggang wakas? Kasi hanggang nabubuhay tayo, tungkulin natin ibahagi ang mabuting balita. Bakit tamayin po kayo? Ano yung
mabuting balita na mayroong kaligtasan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Hindi madali. Tama ba? Hindi madali. Bakit? Bakit hindi madali? Kasi maraming mga tao tutulig sa inka dun sa mga sinasabi mo. Yung nga lang po dun sa tinatawag ko sa inyo na nagpapadala po ako ng message ko sa mga kabats ko, no? Yung sa batch 79, maraming tumutulig sa. Sabi ko, baka naman po pwedeng, pero ilan lang naman yun. Sabi ko, baka naman, huwag ka na masyado mag-aaral dito sa GC natin tungkol sa salita ng Diyos. Ha? Bakit? Pero ano po, sino gumagawa lahat ng paraan? Alam mo kung bakit? Sabi ko po sa inyo ng diretso, karamihan ang nagsabi sa akin na huwag ka na magpapasa ng salita ng Diyos, may nangyari sa kanilang hindi maganda. Sila rin yung unang humihingi ng prayer request, please, panalangin mo ko, may sakit ako ngayon. Pero ito yung nagbabawal, huwag magpasa ng salita ng Diyos. Pero sila rin yung unang humihingi ng tulong. So, saan po? Bakit mo, ang message ko ngayon sinabi ko, 911. Diba? Bakit anong kaugnayan nito sa sinasabi ko? Ang kaugnayan po nito, pagaya po ng sinasabi ko, mahirap po manatili sa pananampalataya. Mahirap. Marami kang masasagasaan, maraming mga bagay ka na talagang mahihirapan ka. Pero tanong, anong gagawin mo? Mahihirapan ka. Parang gaya ganito. May dati kang gaya ba sa ganitong pananampalataya, lumipat kasi sa pananampalataya, anong gagawin sa iyo nung inalisan mo kaya ng pananampalataya? Anong gagawin sa iyo? Mag-uumpisa na yung tuligsa. Diyan matutulig sa iyo. Sa pamilya, nangyayari ba to? Maaaring, kumisa may mga time na hindi ka napapansin, hindi ka na-imbitahin lalo sa ibang mga okasyon. Bakit? Kasi ito po wala po kung ginagawa po niyo ito at tayo, mananampalataya po rito. Sino na po rito ang umating ka ng, halimbawa, gathering ng mga ano nyo, kabatch ninyo, may inuman, anong gagawin mo? Pag mananampalataya ka? Justify mo ba? Sasabihin mo sa kanila, hindi, okay lang yung inuman. Occasionally yan. Occasionally. Pero pag, bakit occasionally ka lang talaga magpakanulog ka sa alak? Occasionally. Pwede ba yun? Occasionally talaga maglasing ka na todo. Occasionally lang naman eh. Pag may okasyon lang. Kaya sa mga bahay, ang nangyayari, paano kung araw-araw may okasyon? Di araw-araw inuman. Araw-araw inuman. Pero ang tanong, kalooban ba ng Diyos talaga maglasing tayo? Kalooban ba ng Diyos talaga mag-inom tayo na mag-inom? Hindi. Kasi ayaw nga ng Lord na maglasing tayo eh. Kasabi na, hindi, konti lang po. Saan nagsisimula ang marami? Sa konti. So, anong gagawin natin? Kaya meron po tayong 911. Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Siya yung talagang 911 natin. Yan si Ma'am, nandiyan pa si Ma'am. Pag sinabing 911, sila yung talagang response ka agad. Pag sinabing 911. Unang-una, nagagap natin gawin, no? Awit 91:1. Kaya pala, no? Tumawag sa Diyos. Pwede pakibasa ko? 1, 2, 3. Amen. Pag sinabing 911, tutulong, magre-response ka agad. Pero ang iba na dumarating ang time na 911, hindi naman nakapag-response ka agad. Alam ba ninyo yan? Nangyayari po yun. Kaya di ba kung isa sinasabi, tumawag na naman kami, bakit wala pang dumarating? Baka hindi nakarating yung mensahe. Tumawag na naman kami, bakit hindi pa rin dumating yung aid? Baka out of coverage area. So pag sa tao, yung 911, merong hangganan. Pwedeng madelay. Pero pagdating kay Lord, ano sabi niya? Umuugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan.
So dapat ang tiwala natin na kay Lord. Again, hindi ko sinasabi na kaya hindi na ako tumatawag sa 911. Hindi ko sinasabi po yun. Makakatulong kayo po yun. Kaya lang, kung ang pinagkakatiwala mo ng gusto, yung 911 lang na sinasabi rito sa mundo, may limitation po yun. Hindi kagaya kay Lord, 91, verse 1 ng awit, kung gusto mo ng pagkukup ng kataas-taasan at manatili sa pagkalingan ng Panginoon, baka magsasabi kay Yahweh, muwag ka't kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tanging kong pinagtiwalaan. So, kapag kay Lord ka kaya magkatiwala, mapapahama ka kaya? So, tingin mo, mapapahama ka ba kung kay Lord ka nagtitiwala? Ilang beses na po ako. Kaya nga nung, nasabi ko na ito doon sa kapulisan, nung nagsalita ako ng minsan. Sino po rito naniniwala ang buhay niya dito sa mundo siyang? May siyang kang buhay. Pusa na daw sa atin. Pero ano naman na, ako, binibiro ko kasi sila eh. Ako nakailang beses na ako na muntik nang mamatay. Muntik na lang, kalitiran ko, muntik na ako mamatay. Pero bakit buhay pa ako? Binibilang ko nga eh. Ay, wawalo pa lang pala. Pero binibilang kasama na po yung doon sa Abra, yung muntik na kaming balulin doon sa may Sambales, nung bata ako, nung napasok ng fraternity. Binilang ko, parang nasa 8. Kaya sabi ko, sana huwag nang umabot ng siya. Yung ba yun talaga? No. Hindi po yun. Bakit? Kapag nakailod ka, hindi lang ikaw poprotektahan, iingatan ka pa. Sasamahan ka pa. Sino mo naniniwala? Sino mo rin yung araw-araw bumibiyahe? Bumibiyahe. Hindi po yung baklaseng biyahe ko Baka ibang biyahe yung isip nyo. Yung biyahe. Sumasakay ka ng sasakyan, nagaan ka. Ilang beses na ba kayo nakakita sa mga TV na nagbibiyahe lang, nabangga yung sinasagang patay? Di ba? Ilang beses na. Lalo na po yung mga nagmumotor. Sino po rin yung nagmumotor? Ayan, nagmumotor Hindi yung, nagmumotor. Alam niyo ba na marami nang namatay sa motor? At ilang beses na nakaano ng mga taxi driver, araw-araw pala, sa araw-araw may 10 disgrasya ng motor. Araw-araw. So, mapalan tayo, hindi tayo kasama doon. Bakit? Iniingatan tayo ng Lord. Ginagabayan tayo. Bakit? Kasi meron ka pang mission. Meron pa tayong mission. Sabi mo nga sa tabi mo, meron kang mission. Actually, mission natin, impossible Bakit impossible? Pagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi ba mahirap yan? Minsan pakikinggan ka, minsan hindi ka pakikinggan, minsan pakikinggan ka, pero hindi naman talaga iniintindi yung sinasabi mo. Mission impossible. Ako kaya nga po, personal kasi nandiyan si Mama Tuwang-tuwa po ako nung sinabi sa akin na ako yung magsasalita doon sa kapulisan. Bakit? Di ba naghahanap tayo ng mga tao na babahagi na ng salita ng Diyos, ikikot ka pa, maghahanap ka pa. Ito, wala na akong gagawin, pupunta na lang ako dyan, magsasalita na lang ako. Sabi meron ng captured audience ka na. Meron ng captured audience. No? At, by the way, nasabi ko na rin ka na, 29-30 December 1, wala po ako. A-attend po ako ng seminar ng LGU, Local Government Unit. Bakit? Kasi gusto po nila, kami mga leader, mga pastor, magsasalita na rin sa barangay. Sabi ko ba, okay Okay. Naghahanap na ako naghahanap tayo ng share, babagi na, tama ba? Naghahanap na ba tayo? Okay na tayo ngayon. Naghahanap tayo ng share. Bakit? Kasi alam natin na malapit na dumating ang ating Panginoon. Malapit na po siya, nandiyan na yung mga sign. No? Malapit na po yung mga sign. So again, hindi madali. Mahirap. So kailangan natin ng 911. No? Kailangan natin ng tulong sa Diyos. Pangalawa, kailangan natin tiwala sa pangako ng Diyos. 91:3. Tingnan po natin. Sa panganib at bitak, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot, ay di ka magdaranas. So kahit na anong mangyari kang nahihirap, hindi man natin mararanasan. Kung mananampalataya ka. Nangyari na ba ito nun?
Nangyari na kila Moises. Diba? Pag natin yung Ten Commandments, yung mga Egyptian, nahihirapan sila, ang dami mga nangyayari na salot. Pero yung Israel, petiks. Hindi sila nakakaranas. Bakit? Tao ng Diyos eh. Anak ng Diyos eh. Yun po yung mga pribilehiyo natin. Ano sabi niyan? Matinding salot ay hindi ka makakaranas. Kaya kung minsan yun, ito joke ko lang naman po ito. No? Minsan kasi, dumating yung time na sino mo po nagkaroon dito ng sore eyes? Hindi ko alam kung anong year yun eh, na nagkaroon ng sore eyes. Yung nasa paligid namin nagkaroon ng sore eyes, marami. Pero kami hindi kami nagkaroon. Sa bahay hindi kami nagkaroon. No? Tapos may nagkaroon sa akin, Pastor, ba't hindi kayo nagkaroon ng sore eyes? Atin natin lang po ito, royal blood. Bakit royal blood? Joke ko lang, pero totoo po yun. Iniligtas ka ng Lord doon sa mga bagay na kasi pag may sore eyes ka, ayaw papasukin sa trabaho. Kaya yung iba, pag tinatamad may sore eyes ako. Gaganyan rin yung mata, wala, hindi na papapasukin. Kasi nakakatakot naman talaga pag may sore eyes tama ba? Ano sabi? Iingatan kita. Di ka magdaranas. Verse 4, lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak at sa kalinga niya ay palagi ka nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y matapat. Tapat po ang Diyos na pinaglilingkuran natin, iingatan tayo. Ang Israel, ayaw ko lang pinapanood po ninyo, binobomba sila ng missile kung saan-saan ang gagaling. No? Pero, ang galing ng Israel, na-intercept nila, sumasabog doon pa lang sa itaas. Sa itaas pa lang. Bakit kaya? Ano kayo meron? Magagaling sila? Magagaling. Matatalino? Matatalino. Pero niyo ba na itong latest lang may nakapasok na missile galing Lebanon. Hindi nila na-intercept. Ano yung sabihin? Ang karunungan ng tao ay merong limitasyon. Kahit na sabihin bang superpower ka, meron at meron pa rin makakalusot. So, ibig sabihin, tanging sunod lang ang paglagbigay ng protection, talagang totally ingatan tayo. Wala ang magagawa yung tinatawag nilang, kasi pinagmamalaki ko minsan ay hindi kami maaalala niyan dahil well protected kami. No? Ewan ko lang, sino nanonood sa inyo, nakapanood na sa inyo ng Voltes 5? Ayan, yung mga nakaka-relate sa akin, mga kapanood ng protect. Di ba pagpapasabungan na sila ng misa, Put the barrier! Tapos may barrier. Hindi sila maano. Dahil meron ng yung parang barrier na gano'n. Sa Voltes 5 lang po yun. Hindi po totoo yun. No? Kasi baka mamaya, ay totoo ba, Pastor, meron gano'n? Hindi ko lang alam kung ang missile, meron na silang gano'n. Pero wala pa. Nakapasok nga yung missile na ilan doon sa kanila May sumabog sa kanila Ano ibig sabihin? Ang karunungan ng tao, meron hangganan. Ang protection na pwedeng ibigay ng tao sa kapwa-tao, meron limitasyon. Pero kapag si Lord, walang limitasyon. Pag kay Lord, only kay Lord. Sa tao, merong hangganan. Kaya ba yan? Kasi naman, di ba yung protection na kaya niyong bigay, may limitasyon lang. Hindi totally. Lalo na kung konti sila. No? Kaya umaasa kay Lord. Ano ba? Sabi ka nun, tutulungan daw ng Diyos. Awit 91.5. Sabi dyan, pakibasa po. 1, 2, 3. Hindi po natatakot ang Israel. No? Pero bakit may nakalusot? Again, merong hangganan. Si Lord lang ang po pwede niya magbigay ng total protection. Alam niyo ba na kaya matapang si Netanyahu, yung Prime Minister ng Israel, alam niyo ba sinabi niya, iangkin niya, kasama namin ang Diyos.
nasa panig namin ng Diyos. Totoo yung sinasabi. Kapag ang Diyos ay sa atin, sino ang laban sa atin? Walang mananalo kapag kakampi natin si Lord. Kapag kinampi natin si Lord, walang mananalo sa atin. Verse 7, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay, maging 10,000, di ka matatakot. Bakit? Magiging matapang pa pala tayo. Diba? Ako lang, kumisan ako sa totoo lang, ipatay na dagaan, natatakot na ako eh. Sino mo siya pag may nakita kang patay sa paligid sa dagaan mo, di ka na matatakot? Di ba daga nga lang eh, kahit na maliit. Daga pa lang yun. O wag ng daga, ipis nga lang na lumalakad, natatakot na tayo. Sino mo din takot sa ipis? Di ba? Yeah! Tatawagin pa kasi yung, ayan, yung mapupupo, pag nandiyan sa amin, tatawagin pag naliligo, Mama, may ipis! Hindi ko na magaling kung sino. Kung sino yun, di ba? Tasya? Hindi po binanggit ha. May ganun eh, pag may ipis, sumisigaw ka, naliligo eh. Ipis pa lang, takot na eh. Paano mo yung mga, sinasabi nito, may mga patay na nasa paligid mo, hindi ka na matatakot. So, again, hindi natin kaya to sa sarili natin lakas. Sabi ba dyan? Hindi ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Verse 18, ikay magmamasigat sa panonood, magpapatunayan, iyong nakikita, taong nasa may pinaparusahan. Yun pala. Kapag na kay Lord ka, hindi mo mararanasan yan. Bakit? Yung dapat ang bibigyan lang yan, yung hindi nagtitiwala kay Lord. So kung meron man tayong dapat pagkatiwalaan, walang iba kundi si Lord. May dinugtong pa, tingnan po natin. Awit 19:9. Tingnan po natin. Pakibasa po. Tingnan niyo po. Kapag si Lord daw ang pinili natin, sigurado iingatan tayo. By the way, balance po tayo ha, baka mamaya kasi. Kahit saan ako pumunta, depende. Nakita mo, narinig mo, na may nag-aamok doon, nagwawala, pupunta ka pa rin doon. Huwag naman, huwag mo gawin. Kasi mayroong iba kahit pumunta ako dyan, kahit may nagsusuntukan dyan, nag-aaway, sabi gano'n ang salita ng Diyos. Hindi po ganun yun. Huwag natin gagawin sila na parang sinusubukan natin. Hindi gano'n. Ibig sabihin, pag napunta ka doon sa lugar na hindi ka naman talaga dapat napunta, iingatan ka ng Lord. Kasi may part si Diyos, may part si Lord, may part ang tao. Huwag ka pupunta. Parang ganito kasimple. Alam mo namang mahina ka sa inuman, pupunta ka pa doon sa mga nagiinuman. Alam mo mahina ka sa alak, pupunta ka pa sa mga nagiinuman. Ano mangyayari? Iingatan ako ng Diyos dito. Kahit nandito ako, kahit tagayan nila ako ng tagayan, hindi ako malalasing. Walang ganon. Sabi mo nga sa katabi mo, walang ganon. Walang ganon. Kasi parang, hindi sila sabi niya, pangako niya, teka. Una-una ba't nandun ka sa, bakit ka nandun sa inuman? Hindi ba dapat wala ka ron? Ba't ka nandun? Yun ang ano. Sabi nga, sa ikatasasan. Si Lord ang totoong may super power para tayo totoong maingatan. Si Lord lang po. Kasi pinagmamalaki ngayon ng ibang bansa, may super power, may backup daw sila sa United Nations. Teka, yung sila nga nagkakaroon sila ng problema kahit tulungan ka Diba? Tingnan po natin, awit 91:10, bakit pa tayo kailan ng tiwala? Sabi nga niya, di mo aabutin ikay mapahamak, di mararanasan, kahit anong mga paghihirap sa iyong tahanan, sa kanyang mga anghel ikay itatagubili sa anumang dako, naroon tiyak kang iingatan. So, totoo pala, na meron palang naka-assign na mga angel sa atin. Base dyan, ha? Diba? Ano ba tayo? Kahit ang uri pag-iusita, sa kanyang mga angel, ikay itatagubili. Totoo pala yan. May guardian angel tayo. Actually, dapat alam po natin yan. Bakit? Ang demonyo alam niya yan Alam niyo ba nung tinukso ang ating Panginoon? Kinot ng demonyo yan. Sabi nga niya kay Jesus Christ, magpatihulog ka dito sa mataas na matarik na lugar. Sabi nga ng demonyo kay Jesus Christ, magpatihulog ka dyan dahil kinot mo niya yan.
ingat. Tingnan niyo po sa Matthew 4. Kinot ng demonyo yan. Buti pa yung demonyo, may alam na salita ng Diyos. Tayo, alam natin, anong alam natin salita ng Diyos? Jesus wept. Baka yun na lang natatandaan natin. Dapat alam po natin na hindi ako pababayaan ng Diyos, iingatan niya ako. Ayun. Sa kanyang mga anghel. Tingnan mo, hindi lang isa no? Pwede marami pala. Ika'y itatagubili saan mang dako na parang tiyak kang iingatan. Kaya pala, ewan ko lang kung babalikan po ninyo, yung Israel, nung lumalakad sila doon sa disyerto, papunta doon sa promised land, di ba sa araw, ang ginagawa? Meron silang napakalaking parang bubong na hindi sila nasisikatan ng matinding sikat ng araw. Iniingatan sila. At sa gabi, pag naglalakad sila, ano meron? Meron silang pillar of fire. Inutusan ng Lord yung mga anghel para gawin ito. Ano ibig sabihin? Tayo pala, may mga naka-assign na anghel sa atin. Kumisang katabi lang natin. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Mukha bang anghel yan? Yeah? Kumisang, di ba? Yung asawa mo pala. Kaya huwag po kayo mapayag, kasi meron kasi nagkasabi na, ano mo, kumating ka sa buhay ko? Parang hulog ka ng langit. Huwag po kayo mapayag, kasi yung hinuhulog ng langit, demonyo po yun. Yung hinuhulog nga sa langit. Pababantayan tayo sa angel. Sino po rito? Gusto mo bantayan lang ng angel? Masarap po yan. No? Masarap po yan. Yung tipong kahit saan ka pumunta, hindi ka natatakot. Again, balance po tayo ha. Huwag kang pumunta sa mga merong rambo, pupunta ka ron. Sabi, sino, diingatan ako, nandyan yung mga anghel. Yung mga pupunta ako, uminom nga ng marka-demonyo eh. Gin yung ininom. Di ba sa gin, tingnan ito sa gin, ano nakalagay dito sa picture sa gin? Nakatumba yung anghel. Pasinin mo niyo, wala ka napansin mo niyo. Ha? Nasa ibabaw ba yun? Baliktad pala yung sinabi ko. Sorry. Biglang binawi, no? Yung pala, nakabagsak. No? So again, pinapakita lang, ano? Na tayo po raw ay well-guarded. Well-guarded tayo. Ano pa? Verse 12. Sa kanilang mga kamay, ikay aalalayan ng mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o leyong mabagsik, di ka maano ng mga serpiente, leyong mababangis. Again, balance po tayo ha. Baka naman mamaya pumunta ka doon sa bukid ha. Hindi ako mamamatay dyan. Meron akong agimat si Lord. Hindi po ganun yun. Kasi baka mamaya may mag-ano na naman sa inyo. Nabasa ko ha. Kinote pa ni Pastor. Kahit maapakan ko rin mga mag-ingat ka pag naapakan ka ng cobra. Marami nang namatay na kinagat ng cobra. Huwag mong sasabihin na, ayon sa salita ng Diyos, pag inapakan kita, hindi ako maano. Baka maano ka. Pag mo naman naapakan mo, nakita mo na nga eh. Di ba nakagano na nga yung cobra? Aapakan kita, di mo mga, walang ganon. No, kailangan, gamitin naman natin yung sentido komon. No, gamitin po natin, hindi ganon. Ibig sabihin talagang pag hindi mo sinasadya, may nangyaring ganon. Kasi nangyari po yung kinapabon ko eh. Di ba? Merong kumagat na ahas, yung ulupong, meron din yung scorpion, meron din siya na ano. Bakit? Kasi hindi naman siya talagang yung kagat. Walang ganon. Baka ilagay mo yung kamay mo na sa ng mga cobra. Kagat. Walang ganon. Baka magpakagat ka talaga dahil hindi ingatan ka ni Lord. Ikilay mo pa, in Jesus' name. Kahit kapagagat ako sa iyo, sigurado bukas, paglalamayan ka. Walang ganon. Tapos baka sabihin mo kung di maganda yun na kay Lord na ako. Ganun naman. Marami ka pang gagawin. Sabi mo nga sa katabi mo, marami ka pang gagawin para kay Lord. Marami pa tayong gagawin para kay Lord. Ano pa? 14. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga ang tanong, tapat ka ba? Bigyan tumahimik. Sino po yung alam niyang iingatan siya ng Lord? Ang tanong, tapat ka ba? Bigyan na. Kasi,
eto ha, ano ko lang, site ko lang po sa inyo. Tapat. Sinabi mo tapat ka. Araw-araw ka ba nagme-meditate ng Word of God? Si Asya na lang. Narinig ko. Kasi kung di ka araw-araw nagme-meditate, nagbabasa ng salita ng Diyos, sorry po hindi ka tapat. Baka talang. Wala impact. Kasi utos ba yun ng Lord o hindi? Utos ba ng Lord araw-araw magbasa, mag-meditate? So pag hindi ka nag-meditate, ano tawag sa'yo? MWF lang. Ang tawag sa'yo, talang. Wala impact. Kasi tarutong yun meditating. So kung di mo ginagawa, kasi isa na po kayo, magiging diretso ako. Straightforward po ako. Kung hindi mo ginagawa, hindi mo pwede ituloy ito. Kasi ang binibigyan ng nito, ililitas ko ang mga tapat sa akin. At iingatan ko ang sino mang tao ako'y kikilalanin. So kinikilala mo ba yung Lordship ng ating Panginoong sa buhay mo? Tinatanggap mo ba na siya ang hari ng iyong buhay? Kasi kung tinatanggap mo siya, siya masusunod. Saan kayo nakakita? Saan kayo nakakita? Hari mo, halimbawa yung isang tapos hindi ka naman sumusunod sa kanya. Hindi mo siya hari talaga. Kasi kung hari mo siya, susunod ka sa kanya. Tama ba? Parang nga sa bahay. Pag sinabi mo sa asawa mo, lalaki ka, ako ang hari ng tahanan. Susunod ba yung asawa mo? Babae, hindi. Ano na sabihin siya? Sige, ikaw ang hari. Umpisahan mo na maglaba. Hari. Hari ng paglalaba. Pero di ba ganun? Pagka-hari, yun ang masusunod. Tama ba? Nakakita na ba kayo ng hari na siya ang sumusunod sa kanyang mga servant? Hindi. Hindi. No, hindi. Ano pa? Verse 15. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Again? Para kanino yan? Para kanino yan? Sa mga tapat. Pakikinggan daw tayo kung tayo ay tapat. Laging ganda. Ano ba? Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Again, para kanino yan? Tapat. So kung hindi ka tapat, hindi mo makukuha yan. Ganun po kasimple yun. Pag hindi ka tapat, hindi mo makukuha yan. Ano pa? Aking nililigtas at ang bawat isa'y pararangalan kung tapat. Diba? Kaya kami tinatawag po tayo, di ba doon sa nung kasi nagsalita mo kumisan doon sa munisipyo, yung nag-retired na siya, 35 years sa Pateros. Binigyan siya ng plakid. Anong plakid? Pagiging tapat sa tungkulin. Ibigyan ka ng plakid. Diba? Ililigtas, pararangalan. Diba? Nakakita na mo kayo na binigyan ng loyalty award na hindi naman loyal? Meron bang ganon? Wala. Meron lang ganon, loyalty award, binigyan ka kahit na hindi ka loyal. Ang iniinom mo lang, royal. Hindi ka loyal. So again, yung meron lang loyalty. Ano pa? Sino ibibigyan ko, gaganting pala niya, mahabang buhay. Sino gusto nila ng mahabang buhay? Again, para kanino yan? Tapat. Ganun lang mo kasimple. Pag tapat ka, bibigyan ka niya extension. Kaya sa may mga birthday, nag-birthday po ngayon, bukas, pasalamat ka kay Lord dahil binigyan ka ng extension. Ano ibig sabihin? Maaaring tapat ka. Actually, ang bait nga ng Lord Kahit hindi tayo tapat, tapat pa rin siya. Tama ba? Kasama po ako doon. Hindi ako minsan tapat. Pero bakit binibigyan tayo ng extension? Kasi gusto ng Lord, ayusin natin yung buhay natin. Diba? Gusto ng Lord, ayusin natin. Ano pa? Tatauhin nila aking kaligtasan. Yun po yung ultimate. Tatanggapin natin yung kaligtasan. Ang totoong 911 ay nasa kamay ng ating Panginoon Jesus. Nasa kamay ng ating Panginoon Jesus. Bakit? Tingnan po natin. John 1:12. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. So, kung tinanggap natin
sumampalataya tayo sa ating Panginoon, ay binibigyan tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, palagi ang 911 ay ready para sa atin. Ano pa? Bakit gagawin ng Panginoon yun? John 3:16. Pakibasa po. Gusto mo yan? Sino ba yung gusto niya? Pero yan, mangyayari lang yan kung tayo magiging tapat sa ating Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y mananalangin. Tayo po'y pumikit. Tinatawag ko po ang grupo ko ng praise and worship. Kapatid sa mga oras ito, habang tayo po'y nakapikit, alalahanin po natin. Isipin natin mabuti. Totoo bang tapat tayo sa Panginoon? Totoo ba na yung kanyang gusto ay ginagawa natin? Meron ba tayong oras para sa ating Diyos? Binibigyan po natin ng importansya yung mga bagay na inutos sa atin ng ating Panginoon. Sabi niya, ililigtas kita kung magiging tapat ka. Iingatan kita kung kayo yung kikilalanin. Ililigtas kita kung ikaw ay tumatawag sa akin. Handa ka ba na pakinggan ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sasamahan ka niya. Sasamahan tayo sa lahat ng problema at sasakluluhan. Ililigtas, pero ito ay mangyayari kung magiging tapat ka. Kapatid, ito ay isang pagkakataon. Para ang buhay mo talagang total ibigay mo sa ating Panginoon. Tanggapin mo siya at sumampalataya ka sa pagkatangi siya ng pag-asa natin sa buhay nito. Nandiyan na yung mga senyales, marami na dumating ng ating Panginoon. Nandiyan na yung mga warning na binigay. Pero tanong, ikaw ba nakahanda ka na ba? Kung sakasakali, biglang dumating ang ating Panginoon. Kasi wala nakakaalam kung kailan ang pagdating ng ating Panginoon. Anong oras? Maaaring mamaya, maaaring bukas, wala nakakaalam. Pero isa lang ang sinabi. Ang pagdating ng ating Panginoon ay parang kagaya ng isang magnanakaw. Na biglaan, wala nakakaalam. Ano dapat natin gawin? Maging handa tayo. Maging alert tayo. Maging aware tayo. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, yung lamang mga tapat sa Kanya ang magkakaroon ng katiyakan ng buhay na walang kaya. Kapatid, anyayahan kita sa isang panalangin na pagbibigay sa ating Panginoon ng ating sarili, tatanggapin natin at sasampalataya tayo sa Kanya sapagkat siya lang ang tangi nating pag-asa sa buhay nito. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon at hindi niya gusto na tayo mapahamak. Ang gusto ng ating Panginoon, kamtamin natin, makuha natin ang buhay na walang kaya. Kaya anyayahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon, isang kaparaanan nito ng pagbibigay ng ating sarili, isang kaparaanan nito ng pagtatalaga ng ating buhay. Tayo sumampalataya sapagkat ang tangi lamang nating pag-asa sa buhay na ito ay ang pagbibigay ng ating buhay at pagsampalataya sa ating Panginoon. Ako'y mananalangin ng isang pagtanggap. Anyayahan kita na sumunod ka, gawin mo ito na nanggagaling sa iyong puso sapagkat ito lamang ang tanging paraan para tayo makatiyak ng buhay na walang kaya. Panginoong Jesus, naririto po ako. Isang taong makasalanan, isang taong nangangailangan ng iyong kalinga at ng iyong pagmamahal. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Sabihin mo kapatid, ang iyong makasalanan. Sa ating Panginoon, ikaw lang at siyang nakakarinig niya. Hingi mo ng tama. Hingi mo ng tama. Panginoon, tinatanggap po kita at ako'y sumasampalataya na ikaw lang ang tanging pag-asa ko sa buhay nito. Opo, Panginoon. Opo. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po na ikaw namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. In Jesus' name. In Jesus' name.
Amen. Manatili po tayo nakatayo. Awitin po natin ito na. Nagsusulit
ikaw ang itatanghal namin sa buhay namin. Kaya sa mga oras ito, Panginoon, lalapit kami sa iyo. Lord, salamat. Ikaw mismo nagsabi, ang sino mang tumanggap at sumampalataya sa iyo ay ituturing mo yung mga anak. At ginawa namin ito kanina, kaya kami ngayon ay pwedeng lumapit sa trono ng biyaya. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, kung mayroon ka ng problema sa kalusugan, may physical kang karamdaman, ito yung pagkakataon. Pwede mo hilingin sa ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko ng kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya, Lord, gusto ko ng kagalingan. Opo. Opo. Tulungan niyo po, Panginoon. Itong physical na nararamdaman ko. Gusto ko po, Lord, na magkaroon pa ng extension kasi gusto ko po magamit mo po ang ating buhay para sa iyong dakilang layunin. Opo, Panginoon. Mayroon kang problema sa pagsasama ng iyong mag-asawa, sa iyong magulang, sa iyong anak, sa iyong kapatid, kasama sa trabaho, kasama sa opisina, sa eskwela, sa bahay. Ito yung pagkakataon. Lumapit tayo sa Panginoon. Tulungan tayo ng Lord na matuto tayo magpatawad, matuto rin tayo humingi ng tawad. Kasi mismo ang ating Panginoon gusto niya na magkaroon tayo ng peace sa lahat ng mga tao. Gusto ng Lord magsilbing ilaw tayo, magsilbing asin tayo, maging mabuting halimbawa tayo. Ang ating Panginoon, hindi ba tayo humingi ng tawad, pinatawad na niya tayo sa lahat ng ating pagkukulang, sa lahat ng ating pagkakamali. Opo, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibaba namin ang pride namin. Isipin namin na kailangan mawin namin kapatid na ito para po sa iyo. Para po sa iyo. Opo. Kaya na rin, spiritually, may mga lang sa iyo din na nagiging hadlang para totoong makalapit tayo kay Lord. Palayain tayo ng Lord. Sa lahat ng klase ng bisyo, palayain tayo ng Lord. Ano man yan, na umahadlang sa atin para totoong makasamba tayo sa spirit katotohanan. Gusto ng Lord, ingatan namin ang ating physical na katawan. Ayaw ng Lord na magamit ito saan walang kabuluhan. Masira ang ating physical na katawan. Kasi gusto ng Lord na mag-dwell ang kanyang Espiritu Santo sa atin. Pero hindi siya magagawa ito kung tayo sinisira natin ang ating physical na katawan. Ang bagay, nagiging handang makalaya tayo sa pag-aalipin sa idolatry, witchcraft, sa mga traditions, occultism, sa horoscope. Gusto ng Lord kung meron tayong pagkakatiwalaan, siya lamang. Wala nang iba. Financially, nahihirapan ka sa mga panahon ito. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi niya pagkukulangin ang kanyang mga anak. Kaya hiningin mo, Panginoon, hingin mo sa Panginoon sa mga oras ito. Magkaroon ka ng trabaho. Bigyan ka ng trabaho ng Lord at makakatulong. Financially sa iyo. At kung meron mga trabaho ngayon, tulungan tayo ng Diyos na gawin natin ang may katapatan ang pinagkaloob na pinagkukuhan ng ating resources. Gamitin itong trabaho natin para tayo mapupunan ng ating pangangailangan. Maging isang mabuting halimbawa tayo sa trabaho na ating ginagawa. Kaya na rin, Panginoon, tinataas din po namin sa iyo hanggang sa Pilipinas. Alam niyo po yung aming kalalagayan. Tulungan niyo po ang aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan sa lokal man o national. Dahil gusto po namin, Panginoon. Gusto po namin, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay talagang kilalanin bilang Christian country talaga dito sa Asia, Panginoon. Kaya na rin, tulungan niyo po ang aming mga kapulisan, mga sundalo, na magpapananilangan ng tupulin para ang patuloy ang peace and order ng aming bansa ay maging maayos. Panginoon. Salamat din, Panginoon, sa aming kapatid. Nagdiriwang na kanilang kaarawan at na kanilang mga anniversary, wedding anniversary. Kung paano nakita po po, Lord, pinagpalaan mo sila nakaraan, lalo mo sila magpalaan ngayon, magamit po sila para sa inyong kalwalatian. Makita po ang kadakilaan sa inyo sa pamamagitan po ng binigyan mo extension sa buhay ng bawat isa. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang aming mga kababayan ng mga taga-Abra, taga-Laguna, taga-Pangasinan, But 79, sumusubaybay sa ganitong gawain sa online, pagpalaan mo bawat isa, makita ma-realize po nila. Ang kagandahan ng buhay, even
sila ay nanonood sa online. Kasi ang kapangyarihan po ninyo ay hindi lamang dito, maski sa online, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay makakapasok sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Gaya na rin, sa pagpalain niyo po, Panginoon, ang bansang Israel. Ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa bansang Israel ay iyong pagpapalain at tunay na mararanasan ang tunay na kapayapaan na galing po sa iyo. Panginoon, tinatagawin din po namin ang gawain namin this coming Wednesday, ang aming Thanksgiving night. Tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon po kami ng conviction at kagalahan ng batin sa gawain ito. Kasi po ito, mga katulong Panginoon, lalo namin may express ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng aming patutuo sa this coming Wednesday na aming Thanksgiving night. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaasahan namin na magiging matagumpay itong gawain itong this coming Wednesday sapagkat ikaw na naman muli ang dapat maitaas mapigyan ng kapurihan sa ganitong mga gawain. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Kaya na rin, Panginoon, sa kung isang inyong gawain namin, mataas ka, maluwalhati ka, mabigyan ka ng kapurihan. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay, saan man kami na mapunta, ikaw ang dapat maitaas, ikaw mabigyan ng kapurihan. Gaya na rin, Panginoon, yung parade na gagawin bukas para sa Jesus Reigns, itataas ka po dito sa Philippine Navy, ikaw po talaga Panginoon ng maitaas, ikaw po talaga nabigyan ng kapurihan. Ngayon pa lang, Panginoon, sa umagang ito, inaangkin na po namin na ang lahat ng aming hiniling, lahat ng aming sinabi, lahat ng aming napag-aralan ay pagpapakita ng Panginoon ng aming katapatan ng paglapit po namin sa iyo. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na mayroong tagumpay na mangyayari sa darating na mga panahon, makikita po Lord ang iyong kaluwalhatian sa buhay ng bawat isa. Babantayan namin ang aming pananalita, ang aming isipan, ang aming puso, patungkol lamang sa inyong kabutihan. Muli, Panginoon, naniniwala po kami na gagawin mo itong mga bagay na ito sapagkat hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus, ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na